Filibusterismo, buod ng Kabanata 17, ang perya sa Quiapo. Napakaganda ng gabing iyon ng Enero. Makulay ang perya sa Quiapo sa mga nakasabit na mga banderitas. At masayang-masaya dahil sa dami ng mga panoorin. Bawat kubol ay punong-puno ng tao. Namayani ang kasiyahan sa 12 panauhin ni Quiroga na nagpunta ng perya, lalong-lalo na kay Padre Camora na halos mabali ang leeg sa pagmamasid sa mga dalagang naggagandahan. Nagulat pa ang lahat nang mapasigaw si Bensaib nang hindi sinasadyang makurot ni Padre Camora sa tiyan nang makasalubong nila si Paulita Gomez at Doña Victorina kasama si Isagani. Kailan kaya ako magiging kura sa Quiapo? Ang tanong ni Padre Camora na tila wala sa sarili. Samantala, si Isagani ay nakararamdam ng pagkainis sa tuwing nakikita niyang may tumititig kay Paulita at buong tamis namang nginingitian ng dalaga. Sa kanyang pananaw, iyon ay isang pagtataksil sa kanya. Nakarating ang pangkat ni Bensaib at Padre Camora sa tindahan ng mga tau-tauhang kahoy. Napansin nila na halos kawangis ng mga prayle ang mga nililok ng mga tau-tauhan. Nagpatuloy sila sa pamamasyal hanggang sa makarating sila sa isang kubol na punong-puno naman ng mga larawan. Napansin nila ang larawan ng isang babaeng pisak ang isang mata, gula-gulanit ang damit, magulo ang buhok, nakalupasay at namimirinsa. Ang pamagat ng larawan ay La Prensa Filipina. Hangal ang nakaisip ng larawang iyan, ang sabi ni Padre Camora na tila naiinis. Pinansin din at pinagtawanan ng pangkat ang isang larawan ng lalaking nakagapos at binabantayan ng mga gwardiya sibil na may pamagat na Ang Bayan ng Abaca. Ngunit nang makita at pansinin ni Bensaib ang isang larawan na tila kahawig kay Simon, napansin nilang nawawala ang mag-aalahas. Marahil ay natakot at baka pagbayarin natin siya sa palabas ni Mr. Leeds, ang sabi ni Padre Camora. Ang sabihin ninyo ay baka natakot siya na matuklasan natin ang lihim ng kanyang kaibigang si Mr. Leeds. Ang tila sigurado namang sagot ni Bensaib. Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 17, ang perya sa Quiapo. Kapag masaya ang tao, bihira siyang magtanong. Kapag aliw ang isip, tahimik ang galit. At kapag abala sa panoorin, walang naghahanap ng katarungan. Sa kabanatang ito, hindi baril ang ipinakita ni Rizal, hindi rin kulungan, kundi perya. Ipinapakita ni Rizal na ginagamit ang aliwan upang ilihis ang isip ng mamamayan at patahimikin sila habang nananatili ang kapangyarihan ng iilan. Ang tagpuan at sitwasyon. Ang tagpuan ay perya sa Quiapo. Makukulay ang banderitas, maingay ang tugtugan, siksikan ang tao, masaya ang paligid. Ngunit ang saya ay may gamit, panakip sa katotohanan. Ang perya ay larawan ng lipunan, habang ang bayan ay nanonood, may mga desisyong ginagawa sa likod. Sa tagpuang ito, ang mamamayan ay naroon, ngunit wala sa kapangyarihan. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Unang usapin, mga larawang pinapanood sa perya. Pinag-uusapan ang mga larawang ikinatutuwa ng tao. Ngunit ang tunay na problema, ang mga larawang ito ay hindi para magmulat, kundi para magbigay aliw at magpalimot. Tandaan, kapag ang bayan ay abala sa panoorin, hindi nito napapansin ang tunay na kalagayan ng lipunan. Ikalawang usapin, larawang kahawig ni Simon. Larawang mahigpit na binabantayan ng mga gwardiya sibil. Hindi ang larawan ang kinakatakutan, kundi ang katotohanang maaaring makita ng tao. Kapag ang isang imahe ay masyadong totoo, ito ay kinokontrol o iniiwasan. At ang ikatlong usapin, reaksyon ng mga makapangyarihan. Pinag-uusapan kung ano ang dapat panoorin at kung ano dapat ang itago. Hindi aliwan ang tunay na pakay, kundi pamamahala sa isip ng tao. Iisa ang pattern ng sistema. Libangin ang bayan, bantayan ang katotohanan, at panatilihin ang katahimikan. Ipinapakita ni Rizal na ang problema ay hindi ang perya,
kundi ang sistemang gumagamit ng perya upang hindi magtanong ang bayan. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, si Padre Camora. Sino siya? Kapangyarihang panrelihiyon. Ang kanyang kapangyarihan, impluwensya sa asal at isip. Ang kanyang papel, ginagawang normal ang abuso sa gitna ng aliwan. Sumunod, Benzaib, isang mamamahayag, humuhubog ng opinyon. Ang kanyang papel, ginagawang palabas ang dapat sana'y babala. Ang kanyang limitasyon, inuuna ang kwento kaysa katotohanan. Pangatlo, Isagani, isang kabataang may konsensya. Wala sa desisyon, nakakakita ng mali ngunit walang puwang tumindig. Isip lang ang sandata, walang boses sa sistema. Dito, malinaw, ang namumuno ay naglilibang, ang media ay nagpapatawa, ang kabataan ay nakakakita. Pero ang mamamayan ay hindi tinatanong. Mga simbolismo sa kabanata. Una, perya, simbolo ng aliwang panlipunan. Ang kahulugan, ginagamit ang saya upang takpan ang katiwalian. Pangalawa, mga larawan sa perya, simbolo ng huwad na anyo ng lipunan. Ang kahulugan, ipinapakita ang hindi totoo upang itago ang totoo. Pangatlo, panonood ng tao, simbolo ng pagkasanay sa pananahimik. Ang kahulugan, kapag sanay sa panoorin, hindi sanay magtanong. Ang problema ay struktural, hindi personal. Ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Tinutuligsa ni Rizal ang lipunang mas inuuna ang aliwan kaysa isip, mas pinapaniwala ang palabas kaysa katotohanan, at mas pinapatawa kaysa pinamumulat. Malinaw ang babala ni Rizal. Kapag ang bayan ay nilibang, madali itong utusan. Kapag ang bayan ay hindi nagtanong, madali itong alipinin. Noon, ginamit ang edukasyon upang magturo ng pagsunod, hindi pagtanong. Ginamit ang relihiyon upang gawing banal ang abuso. Ginamit ang batas upang gawing normal ang mali. At ginamit ang takot upang patahimikin ang bayan. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. Mayroon pa bang bayang mas kabisado ang viral na palabas at chismis kaysa sa presyo ng bigas, kakulangan sa silid-aralan at kawalan ng disenteng trabaho? Mayroon pa bang sistemang tinatakpan ang iskandalo at maling pamamahala ng engrandeng selebrasyon, malalakas na tugtugan at walang tigil na aliwan upang hindi magtanong ang mamamayan? Mayroon pa bang kapangyarihang ginagamit ang batas, disiplina at kaayusan hindi para protektahan ang mahihina kundi para patahimikin sila habang ang makapangyarihan ay malayang nagpapasya? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung ang lipunan ay mas pinipili ang aliwan kaysa pag-iisip, sino ang may kasalanan sa mga pasyang ipinapataw dito? Ang mga namuno o ang mga nanood lang?